Part 1. Isang dalaga ang namasukan bilang katulong sa pamilya Wales. Hindi siya nakapag-aral dahil sa kahirapan. Ngunit may pangarap siya para sa pamilya. Hindi siya nagpapaapi sa mga masasamang ugali. Pinapatulan niya ang mga ito. Hindi porket mahirap lang siya at katulong. Lahat tayo pantay-pantay pag namatay. Kaya matuto tayong lumaban hanggat nasa tama tayo. Don at Donya. Jung Wales, ang supladang anak ng Don at Donya. Night Wales, ang pogi at maskuladong amo. Hanggang saan kayang ipaglaban ni Maddie ang karapatan at ipagtanggol ang sarili. Sabay-sabay po nating abangan ang bagong kwento. Night Wales at Maddie Bantogon. Comedy love story. Maddie, wag mong pairalin ang kabobohan mo dito, sinasabi ko sa'yo kapag ikaw nireklamo ipapatanggal agad kita. Sabi ni Tia, naawa lang ako sa inyo kaya pinakiusap kong may pasok ka dito. Mahigpit ang pamilya Wales kaya umayos ka. Huwag ka ding masyadong maging close kay Don, dahil mabilis magselos ang Donya. Dagdag pa nito, may dalawa silang anak, professional ang dalawang iyon, mapili si Ma'am Jom sa lahat ng bagay, ganun din si Sir Knight kaya galingan mo. Ang daldal naman nitong si Tia, sampalan ko ito eh. Yes, I understanding. Sagot ko, understand lang yun, at pakiusap lang tigilan mo ang pag-English mo, professional ang mga nakatira dito hindi uubra yung English Carabao mo. Sabi nito, o siya, simulan mo nang maglinis ng hagdan. Sisimulan ko na nga napakadaldal mo kasi. Akmang babatukan niya ako pero, mabilis akong lumayas sa kusina dala ang mga panlinis. Pakendeng-kendeng akong umakyat sa hagdan, nang makarating ako sa dulo ay sinimulan ko ng panasan ito. Pupunasan pa, tatapakan din naman. Bulong ko. Pero in fairness para akong nasa fairy tale, ito ang palasyo tapos ako ang prinsesang katulong na maghihintay ng Prince Charming. Ehem, natigil ako nang may tumikim. Who are you? Dahan-dahan akong napaangat ng tingin, bumungad sakin, ang isang makisig at gwapong lalaki na may seryosong aura at may berdeng mga mata. Who the hell are you? Malamig ang pagkakasabi nito. Tugon ko dito, you, doing here, what? Kumunot ang noo nito. Are you crazy? Hala, patay na. Bulong ko. Ano, sige daan ka na lang. Are you new here? Tanong nito. Yes. Sagot ko na lang. You about. Are you new here? Madidinig kong sigaw ni Tia. Abay katagal mo dyan, pababa na ang amo natin mamaya. Hinarap ko si Kuyang Pogi na green ang mata. Later, talk, okay. I'm Linus here. Pinunasan ko ang hagdan, samantalang ito ay nakatingin lang sakin. Nang matapos ako ay agad akong bumalik sa kusina. Tapos na ako Tia, sabi ko dito. Anong next kong gagawin? Maghain ka sa lamesa, sabi nito. Pababa na sila kaya bilasan mo. Sinunod ko na lang ang utos niya, tinuruan niya ako kanina kung paano, ang tamang ayos ng mga plato kaya alam ko na ang gagawin. Maya-maya pa ay may pumasok sa dining at dirdiretsong umupo. 4 sila at kabilang doon yung lalaki sa hagdan. So, you're Maddie. Nagsalita ang medyo may edad na babae. Well, inaasahan ko na maayos ang serbisyo sa amin dahil babayaran ka din namin ng maayos. Gusto ko lang sabihin na ayoko sa babaeng makati at maharot. Wag ho kayong mag-alala, magaling po ako sa mga gawaing bahay, hindi rin ho ako makati dahil hindi ho ako higad. Sambit ko. Natawa ito. That's good to hear. Ano pang tinatanga mo dyan? Umalis ka na at kakain kami. Supladang sabi ng isang babae na kahawig nitong lalaki kanina sa hagdan. Bakit ako aalis? Katulong ako diba? Malay mo may uutos pa kayo. Sagot ko dito na ikinalaki ng mga mata niya. Pasensya na ho Ma'am Jom. Hinawakan ako ni Tia ng mahigpit sa pulsuhan. Mag-sorry ka o matatanggalan ka ng trabaho. Sorry po, sabi ko at yumuko. Aalis na lang po ako, tawag lang kayo kapag may kailangan kayo. Dinala na ako ni Tita paalis doon, malakas niya akong piningot nang makarating kami sa kusina. Wag mo silang sinasagot, hindi pwede ang ugali mong pagsagot-sagot sa probinsya dito. Sabi nito, ayusin mo yang ugali mo, sinasabi ko sa iyo Maddie, kapag pinagpatuloy mo yan uuwi kang luhaan. Nakakarindi ang bunganga ng matandang ito. Tia, may iba pa po ba akong gagawin? Tanong ko at nginitian siya ng peke. Magdilig ka na lang ng halaman sa labas. Utos nito, bilasan mo.
Okidoki. Lumabas ako ng bahay, kinuha ko ang hose at sinimulang diligan ang mga halaman. Sana naman pumuti ako dito at para kapag nagkita kami ng dati kong kalaro noong bata ako, hindi niya na ako aasarin ng negra. Pero nagtataka nga ako kung nasaan na yung tatlong batang iyon. Nahihiya ako para sa sarili ko, ang tanda-tanda ko na tapos napakababite ko. Nakatapos nga ako ng elementarya, hindi naman ako marunong magbasa, ang alam ko lang ay magbilang, syempre yun talaga, ang una kong inaral dahil mahirap malamangan sa pera. Naaawa ako sa magiging anak ko, wala akong maipapamana sa kanila bukod sa ganda at pagiging kayumanggi. Hindi na din sila Luigi. Madi, napalingon ako sa likuran ko nang may magsalita. Bumungad sakin si Don na nakangiti. Hello po, may kailangan po kayo Don? Tanong ko. Nasabi sakin ng tiya mo na kailangan mo ng pera para sa pamilya mo. Sabi nito at may inabot saking sobre. Tanggapin mo, hindi yan iaawas sa sahod mo. Nakakahiya po. Kinuha ko yung sobra. Pero salamat po sayo. Walang anuman, basta kapag may kailangan ka sabihan mo lang ako. Tinapik nito ang balikat ko bago umalis. Sinilip ko ang sobra na binigay niya, halos lumuwa ang mga mata ko ng 10,000 ang laman nun. Madi, saan galing yan? Biglang sumulpot sa harap ko si tiya kaya mabilis kong tinago ang sobre sa likuran ko. Wag mo nang itago, nakita kong binigay yan ni Don sayo. Bakit nagtatanong ka pa? Sinasabi ko sayo, lumayo ka sa kanya at wag kang tatanggap ng galing sa kanya. Seryosong sabi nito. Sus, inggit ka lang kasi ikaw wala. Sabi ko dito. Sinaman niya ako ng tingin. Binalaan na kita Madi, mapipilitan talaga akong ipatanggal sa trabaho. Oo na hindi na. Inirapan lang ako nito bago ako layasan. Ang mahalaga lang sakin ngayon ay pera. Madi, manguha ka ng mga gulay sa hasyenda. Utos ni tiya, ipagdadrive ka ni James, nasa garahe ang sasakyan. Anong gulay po ba? Tanong ko. Basta, alam na ng mga tao doon ang ibibigay sayo. Sagot nito at inabot sakin ang basket. Bilasan mo. Opo. Kinuha ko sa kanya ang basket. Nagtungo ako sa parking, may nakita akong sasakyan doon kaya agad akong sumakay sa backseat. Tulala lang ako hanggang sa umalis ito. Nanghihingi na naman si nanay ng pera kaya babale na naman ako, kaso wala sila Donya kaya sabi ni tiya at kay Sir Knight ako bumali. Sabi nga niya kay Ma'am Jum pero tumanggi ako. Napaka-maldita ng babaeng yun, sarap sampilan sa bumbunan. Maya-maya pa ay huminto ang sasakyan, nagtaka ako, dahil puro building at maraming sasakyan ang nakikita ko. Manong James, nag-iba na ba yung hasyenda? Kalabit ko. Dito, gulat na sambit nito at lumingon sakin. What are you doing here? Sorry sir, akala ko kasi ikaw si Manong James. Sabi ko dito, sa hasyenda ako pupunta sabi ni tiya yung kotse sa parking ang sasakyan. Nasa labas ng gate si James. Sagot nito, dapat tiningnan mo muna ang driver. Si tiya po ang sisihin niyo wag ako, sumusunod lang naman ako sa kanya. Napairap ako. Did you just roll your eyes to me? Kunot noong tanong niyo. Yes, I'm rolling my eyes. Akala mo ha, magaling na din akong mag-English. You problem. Napahilot ito sa sentido niya. I'll drive you to hasyenda. Pagda-drive mo din pala ako, dami mo pang sinabi. Hinampas ko siya sa braso. Bilis na baka bangangaan na naman ako ni tiya. Don't command me, I'm the boss here. Just go pre. Come on, everybody let's go. Crazy. Umiling-iling ito bago pa underin ang sasakyan. Sir Knight, tutal kasama na kita. Daan tayong smart padala kasi babale ako sayo, tapos papadalhan ko na sila nanay. Sabi ko dito. I don't have cash, wala akong dalang cash. Kay Jom ka na lang bamale. Sagot nito. Napasimangot naman ako. Ayoko nga doon, ang arte-arte at saplada ng kapatid mo, sarap sampalin. Unbelievable, hindi ka ba natatakot na pwede kong sabihin kay Jom yang mga sinasabi mo? Kapag sinabi mo magkakapigsa ka sa itlog. Inirapan ko ito. Kapag tayong dalawa lang nag-usap, sa atin lang yun, wag kang chismoso sir, nakakamatay yun. Napailing-iling lang ito. Maya-maya pa ay nakarating kami sa hasyenda, agad akong bumaba, pati si Sir Knight ay bumaba. Sir bakit ka bumaba? Tak ang tanong ko.
Wala kang sasakyan pauwi kaya hihintayin kita, at isa pa di ba babaale ka pa? Tinaasan niya ako ng isang kilay. May point ka. Binigay ko sa kanya yung basket. Ikaw na maghawak niya nang may silbi ang pagsama mo sakin. The pack. Yes, birds can't fly without pakpak. Nauna akong maglakad, agad kong nakita si Renato kaya nilapitan ko siya. Manggangguha ako ng gulay. Sabi ko dito, nasaan na? Nasa kubo. Magandang araw po Sir Knight. Yumuko ito ng bahagya. Tara ho sa kubo para maibigay ko na ang mga gulay. Nauna itong maglakad, agad naman kaming sumunod sa kanya, bawat mga trabahador na madadaanan, namin ay binabati si Sir Knight. Ayaw nila akong batiin, pero okay na rin yun. Dahil hindi ko rin sila papansinin. Backstabber kasi sila. Ito na ho yung gulay. Sabi ni Renato, Sir Knight, ilagay mo na sa basket. Utos ko. Kumuha ako ng cup at lumapit sa jug. Napakainit dito sa hacienda, dapat may aircon sila dito eh. Hoy, bakit si Sir inuutusan mo? Mahina akong hinampas ni Renato. Pakialam mo ba, malakas ko siyang hinampas, yung dinig yung pagkalapak. Sir, tapos ka na. Tara na. Then let's go ma'am. Sarkastikong sabi nito. Nauna akong maglakad, bahala si Sir doon para naman may silbi yung muscle niya. Sir, daan tayong smart padala ah. Sa front seat na ako umupo. Yeah, nagsimula na itong mag-drive, kagaya ng pangako niya ay huminto kami sa smart padala. 2,000 lang ang cash ko sa wallet. Sabi nito. Okay lang sir, 300 lang naman ang kailangan ko. Sagot ko, tsaka na ako magpapadala kapag sahod ko na, 1 linggo na lang naman. No, ipadala mo na lahat ito. Inabot nito sa akin ang 2,000. Pero 300 lang ang iaawas mo. Oo na. Agad ko namang kinuha yun at bumaba ng sasakyan. Lumapit ako sa smart padala at pinadala yung 2,000. Yawn, salamat sir ah. Tinapik ko siya sa balikat. Buong akala ko suplado ka, medyo lang naman pala. Umiling lang ito bago pa underin ang sasakyan. Salamat sir. Kinuha ko ang mga gulay at dirdiretsong pumasok sa loob ng mansion. Tiya, nandito na ako. Pakembot-kembot akong lumapit sa kanya. Saan ka sumakay? Ang sabi ni James, hindi ka naman daw sumakay sa kanya. Sabi nito. Sasakyan ni Sir Knight, ang nasakyan ko kaya siya na lang ang sumama sakin. Sagot ko. O siya ito na ang gulay. Tapang talaga ng hiya mo. Sa panahon ngayon lahat ng tao matapang na ang hiya, kunwari lang yung iba. Inirapan ko siya. Tia, may pagkain ba? Gutom na ako. May tira pang cake sa ref, hindi naman yata kakainin kaya kainin mo na. Sabi nito. Lumapit naman ako sa ref at kinuha, ang cake tsaka nilapag sa lamesa. Kumuha ako ng tinidor at akmang kakain na nang may kumuha nun. This is mine. Marteng, sabi ni Jom. Hindi ka pwedeng kumain ng basta-basta. Aba teka, ako ang nauna eh. Hinala ko din yun. Hati na lang tayo. Pera namin ang pinambili dito kaya dapat lang na ako ang kumain, wag makapal ang mukha, katulong ka lang dito. Nung walang kumakain hindi mo kinain, tapos ngayong may kakain tsaka mo kakainin. Saad ko dito. Malakas niya itong natabig kaya nalaglag yung cake, mangiyak-ngiyak ko siyang sinama ng tingin. Bahala ka, linisin mo yan, gutom na yung tao eh. Padabog ko siyang iniwan doon. Saplada kang babae ka. Sarap lagyan ng sili ng panty mo. Hanggang ngayon bad trip pa din ako kay Ma'am Jom, lagyan ko kaya ng lason ang pagkain niya tapos kunwari si Tia ang naglagay. Anong nginingisi-ngisi mo dyan? Binatukan ako ni Tia, ihatid mo na yung pagkain sa hapag. Pakisunod nung baso. Binatukan ko din siya bago lumabas ng kusina at magtungo sa dining. Pwede naman kasing kumain sa kusina, bakit kailangan sa dining pa? Dalawa lang naman sila, daming arte. Pagkakita sakin ni Ma'am Jom ay inirapan niya ako kaya inirapan ko din siya, hindi nagpapatalo ang isang Madison Bantugon. Kapag nakauwi na sila ma'am, I will told them to fire you. Sabi nito, fire, sunog, bakit susunugan ako? Hindi ako isda na pwedeng ihawin sa apoy. Inirapan ko siya. Ayan, kumain ka ng mabulunan ka dyan. Ang arte mo. Kuya, fire him now. Look at her attitude. Inis akong dinuro nito habang nakatingin kay Sir Knight. Dinuro ko din siya at tumingin kay Sir
You, fire him too like a fish. Bobita, alam ko, stop both of you. Hinampas ni Sir Knight, ang lamesa kaya napaayos kami ng tayo. Stop fighting in front of food. Nilangon nito si Ma'am Jum. Your attitude, Jum. Nilangon ako nito. Respect her, she's your boss too. Inirapan ko na lang siya, wala akong naintindihan sa sinabi niya eh. Sir, pasensya na po. Nilapag ni Tia ang mangkok na may ulam at lumapit sakin. Isa pa Madi, ipapatanggal na kita. Ang pangit kasi ng ugali ni Ma'am Jum eh. Diretsang sabi ko na ikinalaki ng mga mata niya. Dapat dyan hampasin ng kawali sa muka. Tinakpan ni Tia ang bunganga ko. Ma'am Jum, pasensya na po. Nahulog kasi ito sa duyan nung bata siya. Dinala ako nito pabalik ng kusina. Ang sarap mong kurutin sa singit na bata ka. Ikaw lang ang katulong na ma-attitude. Tia, nakakainis kasi si Ma'am Jum eh. Sagot ko, kanina tinapon niya yung cake ko. Tapos siya yung pinaglinis mo. Kagaling mong bata ka. Ako lang ang Bobitang magaling. Ay, ewan ko sayo, maglinis ka na lang dyan. Lumabas ito ng kusina, napasimangot na lang ako bago magsimulang maglinis. Kapag ako nakaipon ng pera, aalis na ako dito, pagagawan ko sila mama ng maayos na bahay, yung wala ng tulo kapag umuulan. Yung bahay kasi namin tuwing umuulan, binabaha sa loob kaya may instant swimming pool kami. Siyempre pagkatapos kong may ahon sila sa hirap, babalik ako sa pag-aaral, gusto kong magkaalam man lang kahit konti. Ang hirap maging bobo. Madi, napatalon ako sa gulat nang may tumawag sakin, nilangon ko, ang likuran ko at nakita ko si Sir Knight na nakasandal sa pintuan at nakatingin sakin. Sir, nakangiti ka mag-isa. Seryosong sabi nito, baliw ka ba? Hindi sir, yung utak ko kasi nagjo-joke. Tugon ko dito, joker po kasi utak ko kaya napapangiti ako. It's weird, you look like a crazy woman. Umiling-iling ito, wag kang ngingiti mag-isa, it's creepy. Bakit sir? Kailangan groupongs ba ang pagngiti? Tanong ko. You know what? Napahinga ito ng malalim bago umalis. Walk out yarn. Nagpatuloy na lang ako sa paglilinis, nang matapos ako ay lumabas ako ng kusina at nagtungo sa sala dala ang walis at pamunas. Nagugutom na ako. Bulong ko at nagpatuloy sa paglilinis. You should eat iha. Napalingon ako sa likuran ko nang magsalita. Don. Nginitian ko siya. Mabait ako kay Don, ang bait niya kasi sakin, idol ko din yan. Kahit minsan suplado parang si Sir Knight. Don, si Donya po. Tanong ko, hindi nyo po kasama. Iniwan ko, nag-away kasi kami. Huminga ito ng malalim bago umupo. Ang hirap kasing intindihin ng asawa ko minsan. May mas hihirap pa palang intindihin kesa sa subjects. Okay lang yan sir, ang mahalaga ay maayos kayong dalawa. Umupo ako sa harap niyang sofa. Alam nyo po yung tatay at nanay ko laging nag-aaway, pero naaayos din nila kasi nag-uusap sila ng maayos. Kakaibang bata ka. Lumipat ito ng upo sa tabi ko, inakbayan ako nito. Ang ganda at ang kinis mo din. Siyempre po kahit morena ako at mahirap, alaga ko ang balat ko. Madi, may biglang humila sakin. Pasensya na Don, may tatapusin pa po kasing trabaho si Madi. Dinala ako nito patungong kusina. Ang hilig manghilang tiya ko, kapag ako napilayan, kukulamin ko ito. Tiya, ang bastos mo. Inirapan ko siya. Nakikipagchismisan ako kay Don eh. Di ba sabi ko layuan mo si Don? Galit ako nitong tiningnan. Sinasabi ko sayo, may paakbay-akbay pa kayo, paano na lang kung may nakakita? Wala namang masama doon ah. Friends kami ni Don. Basta layuan mo si Don. Sabi nito, kumain ka na pagkatapos ay dumiretso kaagad sa maid quarters. Bakit kaya ganoon si Tia? Hala. Siguro may gusto siya kay Don tapos nagseselos siya samin. Malantad ka Tia ah. Panibagong araw na naman, panibagong kapaguran na naman, pero okay lang, carry bells ko naman. Today is my laba day kaya kakatukan ko ang kwarto ni Sir Knight at Ma'am Jom, si Tia na daw ang bahala sa mga damit ni Don Joel. Confirm, may gusto si Tia kay Don. Ma'am Jom, malakas kong kinatok ang pinto niya. Yung labada mo ho kailangan ko nang kunin. Walang sumagot, maya-maya pa ay bumukas, ang pinto at iniluwal nun, ang busanggat na mukha ni Ma'am Jom na may bitbit na basket na puno ng damit.
Padabog niyang binaba iyon at malakas na nilak ang pinto. Bastos kang saplada ka. Malakas kong sinipa ang pinto niya bago umalis. Sunod akong nagtungo sa tapat ng kwarto ni Sir Knight, kasabay ng pagkatok ko, ang pagbukas ng pinto kaya tumama ang kamao ko sa dibdib niya. Ang tigas. Bulalas ko. Sok, saad nito. What do you want? Anong kailangan mo? Labadan niyo ho. Sagot ko. Just wait me here and don't come in. Senaryo nito ang pinto. Ano daw? Dahil dakilang chismosa ako, binuksan ko ng kaunti ang pinto at sumilip. Napaawang na lang ang bibig ko nang may makita akong babaeng nakatayo, tanging kumot lang ang takip sa katawan. Knight, nagugutom na ako. Dinig kong sabi nito. May girlfriend pala si Sir Knight, sana all may uyab. Let's go down Jillian. Dinig kong sabi ni Sir. Mabilis kong sinara ang pinto nang marinig ko ang yabag ni Sir. Bumukas ito at bumungad sakin, ang gwapong muka ni Sir na may bitbit na basket na may lamang damit. Here, inabot niya sakin ito na agad kong kinuha. Nginisihan ko si Sir. Ikaw Sir nakaisa ka. Nanlaki ang mga mata nito, tinawanan ko lang siya bago umalis. Nagtungo ako sa likod ng bahay at nagsimula ng maglaba. Yung kay Ma'am Jom ay kinukusot ko ng kamay kasi baka masira dahil sa washing. Halos makapan ang halyan na nang matapos ako, agad akong nagtungo sa kusina at nadatnan ko doon si Tia. Ihatid mo ito sa lamesa nila Sir, inabot nito sakin ang mangkok na may sabaw. Tapos pagkatapos mo, kumain ka na at gamutin natin yang sugat mo. Nagsugat ang kamay ko kakakusot dahil sa dami ng damit ni Ma'am Jom. Sige Tia. Nagtungo ako sa dining, nadatnan ko doon si Ma'am Jom at Sir Knight, nandoon din yung babaeng napasukan sa kuweba ni Sir Knight. Put mo na lang yan here. Sabi nung babaeng girlfriend ni Sir Knight. Akmang ilalapag ko yun, pero pinatid ako nito kaya dirdiretsyong tumapon yung sabaw kay Sir Knight. Dapak napatayo ito at napapagpag sa damit. Ang tanga mo naman. Saad sakin nung girlfriend ni Sir. Simpleng trabaho lang Pinatid mo kaya ako. Saad ko din sa kanya. Hindi naman yan tatapan kung hindi mo ako pinatid, sira ulo. Nanlaki ang mga mata nito. Sumasagot ka. Baka hindi mo kilala ang kaharap mo. Hindi naman talaga kita kilala. Nakangiwing sabi ko. Ang yabang mo katulong ka lang naman ng boyfriend ko. Dinampot nito ang juice at tinapon sa mukha ko. Lumugar kang babae ka. Jillian stop. Sabi sa kanya ni Sir Knight. No. Titigil lang ako kapag tinanggal mo ang katulong na ito. Dinuro ako nito. Kinagat ko ang daliri niyang nakaduro sakin. Ouch! Kinuha nito ang kamay niya. You bitch! Wag mo akong dinuduro, hindi ako nuno. Kinuha ko ang isang mangkok pang sabaw na nakapatong sa lamesa at binuhos sa kanya. Waray nanay ko kaya mali ka ng kinalaban, girlfriend ka lang ni Sir Knight. Wala akong pakialam sa'yo, dahil hindi kita amo. Knight, she ruined my dress. Sumbong nito. Tumingin sakin si Sir Knight pero inirapan ko lang siya. Kung ako sa'yo Sir, sasampalin ko yan. Sabi ko dito. Maggi-girlfriend ka na lang ganyan pa, dapat mga kagaya ko ang hahanapin mo. Ang tapang naman ng hiya mo. Walang-wala ka nga kay Knight narinig ko sa mga katulong dito na. Hindi ka marunong magbasa, tapos gusto mo kagaya mo ang hanapin niya. Ano naman kung hindi ako marunong magbasa? Ang mahalaga hindi ako paiyot. Dinilaan ko siya. Pangit mo. Enough. Sigaw ni Sir Knight at pumagitna sa amin. Maddie, go to kitchen. Kahit hindi ko siya naintindihan umalis ako doon at nagtungo sa kusina. Miss Juan Maddie. Tinapik pa ako ni Tia sa braso, saplada yang girlfriend ni Sir, di ba ikaw lang katapat? Hindi uubra sakin yun. Tugon ko at umupo. Tia, mahapdi kamay ko, gamutin mo na nga. Makautos, sampelan kita dyan Ikaw sasampalin ko dyan Umirap lang ito bago buksan, ang isang cabinet, may kinuha itong box bago umupo sa kaharap kong upuan. Kamay mo. Nilahad ko naman ang kamay niya, ngumiti si Tia bago iyon buhusan ng alkohol. Hayop naman Tia mangiyak-ngiyak kong sigaw. Tumawa ang bruha. Tawa-tawa ka pa, paiinumin kita ng Zonrox dyan Hinaypan-hipan ko, ang kamay ko pero ayaw mawala ng hapdi kaya mabilis akong nagtungo sa sala at binuksan, ang electric fan tsaka tinapat ang sugat ko. Hayop ka Tia, mangiyak-ngiyak kong sabi, lalagyan ko ng sili ang panty mo mamaya.
Nag-aaksaya ka ng kuryente. Kahit hindi ko lingunin, sigurado akong si Ma'am Jom ang nagsalita. Wag mo akong simulan ma'am, baka masampal kita. Inis kong sabi dito. Wala ako sa mood ngayon para sa kamalditahan mo. Wala rin ako sa mood. May inilapag ito sa lamesa sa gilid ko. Gamot yan para sa kamay mo. Salamat. Inirapan ko siya. Bukas na tayo mag-away. Whatever. Umalis ito, kinuha ko naman, ang bote na nilapag niya at pinahid sa kamay ko, mahapdi din pero mukhang okay naman. Pero kahit ganun, masama pa rin ugali ni Ma'am Jom.